So hello, what up everyone? So another day, another verse na naman tayo. Day 155. Ayan, day 155 na ang pagbasa natin. Makikita natin siya sa Psalms 30 verse 5. Sabi dito, ang galit ng Diyos ay panandalian lamang, ngunit yung kabutihan niya daw, panghabang buhay siya. Sa buong magdamag, luha may pumatak. Pagsapit ng umaga, kapalit naman ay galak. Ang ganda ng verse kasi sabi doon, kahit na lumuha tayo sa buong magdamag, pagdating ng umaga, ang kapalit nito'y galak. And the reason kung bakit siya magandang panghawakan kasi ang bawat isa sa atin ay dumadaan naman talaga doon sa time na para bang maaaring nasa season ka ngayon ng pagluha. Maaaring pagkatalo, pagdurusa, kasakitan, pangamba, or maybe natatakot ka. And minsan iniisip natin, kailan ba matatapos tong mga bagay na to na pinagdadaanan ko? Parang ang hirap-hirap na kasi. Pero dito sa verse na to, makikita natin na ang gabi ay hindi naman siya panghabang buhay. Meron talagang gabi sa buhay natin, pero darating ang umaga na nagdadala lagi ng kagalakan. Alam niyo si David, walang pinagkaiba yung buhay ni David doon sa buhay nating lahat. Kasi si David, kung babasahin natin yung story ng buhay niya, makikita natin doon na dumaan din talaga siya sa mga paghihirap, dumaan din talaga siya sa takot, alam mo yun, sa pangamba. Pero hindi yun natapos doon. Nanatili siyang tapat sa Panginoon, nanatili siyang umaasa sa Panginoon. Dahil alam niya na ang Diyos ay nagliligtas. Dahil alam niya na someday kahit gaano tayo kalugmok, balang araw, itatayo din tayo ng ating Panginoon. Kaya naman, kung mapapansin natin yung Psalms, and karamihan ng Book of Psalms is puro papuri sa Panginoon. Karamihan, lagi niyang pinupuri ang Panginoon. Perpekto ba ang buhay niya? Hindi. Pero sa kabila ng imperfection ng kanyang buhay, nagagawa pa rin niya magpuri sa Panginoon. Nagagawa niyang purihin ng Panginoon, nagagawa niyang sambahin ng Panginoon. Dahil ilang beses na niyang napatunayan na ang Diyos ay tapat sa kanyang buhay. At kahit kailan hindi nangiiwan ng Panginoon sa kabila ng mga pinagdaanan ni David. Gayon din tayo sa buhay natin. May mga pangako din sa atin ng Panginoon. And ang buhay natin, hindi naman siya nangako ng perfect na buhay. Alam mo yun? Na buhay na walang problema. Buhay na walang bagyo. Pero alam mo, ang pangako niya, kasama niya tayo na magdadaan doon. Hindi ka nag-iisa, hindi tayo mag-iisa sa mga pagsubok. Nandun siya. Dahil sa nandun siya, alam natin na hindi niya tayo iiwan. Alam natin na meron tayong kakampi sa bawat problema. At yung kakampi natin na yun, hindi siya small time or pipitsuging kakampi, di ba? Siya yung hari ng mga hari, siya yung makapangyarihang Diyos at walang imposible sa Kanya. Maaring dumadaan tayo ngayon sa problema, maaring nasa struggle talaga tayo ngayon. Pero hindi yan panghabang buhay, mga kapatid. Patuloy tayong humawak sa Panginoon dahil sisikat din ang bagong umaga. At sa umaga na yon, laging may galak. Kayang palitan ng Diyos ang bawat lungkot, ang bawat pagluluksa, ang bawat sakit na nararamdaman natin. Isang iglap, kaya niya itong palitan ng galak. And someday, gigising tayo na mayroong panibagong pag-asa. Hindi perpekto ang buhay. Nung kumilala tayo kay Lord, hindi siya perpekto naman talaga. Hindi nawala yung problema, nandun pa rin siya. Diba? Ang kagandahan lang kasi, meron tayong kakapitan. Yung kakapitan natin, yun yung Diyos. Diyos na lumikha sa atin. Meron siyang reason kung bakit tayo nandito sa mundo na ito. At hanggat hindi nangyayari yung purpose na yun, patuloy niya tayong gigisingin sa bawat umaga. Yes, ngayon maaring parang pakiramdam mo ang dilim ng paligid, parang puro kadiliman yung nakikita mo. Puro problema, pagsubok, di ba? Pero someday, mga kapatid, lagi tayong gigising. Dala ang bagong
pag-asa, biyaya na nagmumula sa Panginoon sa bagong umaga. Ngayon, isipin natin, meron ba tayong problema ngayon na pinagdadaanan, di ba? Tapos alalahanin natin yung dating mga problema kung saan sinamahan ka ng Diyos, hindi ka niya iniwan. Pinagtanggol ka niya, nag-provide siya para sa'yo, pinagaling ka niya, binuhay ka niya. At niligtas ka niya sa problema mo dati. At ganun din ang gagawin niya ngayon. Hindi ka niya iniwan dati para pabayaan lang ngayon, mga kapatid. Ulitin ko, hindi ka niya iniwan dati. Iniligtas ka niya dati. Hindi ka niya niligtas dati. Hindi ka niya iniwan dati para pabayaan lang ngayon sa problema mo. Nandyan pa rin siya. Sometimes lang talaga kinakailangan nating pagdaanan yung bawat proseso. Pero kasama natin ang Panginoon sa proseso na yan. So kagaya ni David, purihin natin ang Panginoon. Pasalamatan pa rin natin siya sa kabila ng pagluha, sa kabila ng kalungkutan. Hanggat nandyan ang Panginoon, laging may pag-asa. Kapag tayo nanghihina, kapag tayo nawawalan ng lakas, pray tayo kay God. Sabihin natin na, Panginoon, tulungan mo po ako na maniwala, patuloy tayo magtiwala sa Kanya na siya yung Panginoon, siya yung Diyos na magpapalit ng mga kahinaan natin na ito, ng mga takot natin, papalitan niya ito ng kapayapaan. Papalitan niya ang kalungkutan natin ng kagalakan. Mahaba man ang gabi, pero hindi yan panghabang buhay. Laging mayroong umaga. At pasalamatan natin ng Diyos dahil lagi siyang may plano sa bawat buhay natin, mga kapatid. Lagi niyong tatandaan yan. Hanggat ginigising ka niya sa umaga, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Isa sa ebidensya ng faithfulness niya sa'yo is yung pagising niya sa'yo sa umaga. Hanggat ginigising ka niya, meron pa siyang pinapagawa sa'yo. Meron pa siyang pinapagawa sa atin. So kinakailangan nating malaman kung ano yung purpose, kung bakit niya pa tayo laging ginigising. Hindi yun aksidente lang. Ginising talaga tayo ng Diyos for a purpose. Kung nasa dilim man tayo ngayon, kung nasa season tayo ng buhay natin na parang puro problema yung nakikita natin, lagi nating isipin na nandyan lang ang Panginoon. Sobrang liit ng problema kumpara sa napakalaking Diyos na meron tayo. And hindi panghabang buhay ang problema. Laging merong solusyon sa bawat problema. At balang araw, ang bawat problema, ang bawat sakit, ang bawat lungkot ay mapapalitan ng kagalakan. Nawa ay patuloy nating palaganapin ang salita ng Diyos dito sa mundo. God bless everyone!